B refers to classroom buildings designed to withstand a wind load up to 270 kilometers per hour, and category D, which refers to classroom buildings designed to withstand a wind load up to 340 kph. Mr. President, with increasingly stronger typhoons visiting the country every year, is it worth creating a difference in wind load? Yes, Mr. President. In fact, we intend to amend this section during the period of committee amendments at ilalagay na lang po natin na susunod po tayo sa standards ng DepEd. Currently, Mr. President, itong Category B at Category D ang ginagamit ng DepEd na batayan para po sa mga classrooms. But just a few weeks ago, nagkaroon po ng classroom summit ng DepEd at nabanggit na rin po doon yung presyo at yung standards, and we will just be adopting that, Mr. President. So ito pong Section 10 will be simplified at intention po namin na gawing mas simple po itong Section 10, Mr. President. So mawawala rin po itong Category B and D. Ilalagay na lang po natin to follow the standards of the Department of Education that they can update every year, Mr. President. Mas maganda po siguro, Mr. President, kung gawin na lang natin na category D lahat kasi ito ang pinakamalakas naman na inaasahan na bagyo ay 340 kilometers per hour. Yes, Mr. President. Who shall make a determination as to what type of classification of classrooms shall be built in the area, Mr. President? Ang DepEd po, Mr. President, meron siyang minimum standards, performance standards na sinusunod per area. Alam din po ba ng DepEd yung mga data tungkol sa wind load o pressure? Yes, Mr. President, because kapag gumagawa po ng mga buildings sa mga iba't ibang lugar po, meron po talagang batayan, no? Ang pangangailangan po ng mga buildings po doon at sumusunod po ang DepEd po doon. Mr. President, ayon po sa Philippine Institute of Development Studies report, isa sa mga lugar na may pinakamalalang classroom congestion ay ang NCR. At ang naging tugon dati ng DepEd dito sa lumalalang classroom shortage ay planong pagpapatayo ng medium to high-rise school buildings. Opo. Ang tanong po, mayroon na bang naging follow-up tungkol dito? Mr. President, sa totoo lang po, this year wala kasi 60 lang po ang nabuo ng Department of Education. Ang pangangailangan po sa NCR ay ano po talaga, no? High-rise na po siya at lampas na po siya dun sa cost per classroom, no? However, Mr. President, we did include in the bill, and this is from Senator Lacson's interpellation, a provision for lease and purchase of buildings outright. At posible, Mr. President, na itong pagbili ng mga building na gawa na unoccupied or pagrenta sa mga building ay maaari pong solusyon dito po sa NCR. Yung mga ibang syudad rin po sa NCR na mas may kaya ay posible rin pong gumamit ng sarili ng pondo para po sa pagtatayo ng classrooms, Mr. President. Kasi lumalabas po, Mr. President, above 5 floors, practically 7 million pesos per classroom na po yung presyo. At kadalasan po, yung mga LGU dito po sa Metro Manila, sila na po mismo yung nagbabayad para dito po sa mataas na presyo habang yung DepEd po na lang yung tumutulong po sa kanila dito po sa mga pangangailangan po nila sa classroom. Meron na po bang mga natukoy na mga urban schools, Mr. President, na makakapag-accommodate itong mga medium to high-rise school buildings? Mr. President, currently wala ho kaming listahan. Ang Cavite at Pasig ay mga na-identify na po. But definitely, Mr. President, kapag napasa na po yung batas, I'm certain that many of these LGUs will start submitting their paperwork. We have also collated some of these requests, Mr. President. Pero sa totoo lang po, it will be up to DepEd to determine kung sino po yung unang makakakuha po ng bagong building. Interesado rin po kasi tayo, Mr. President, kung paano mapapacilitate ng CAP ang construction po ng medium to high-rise school buildings at kung paano po ito mapaprioritize sa urban areas, Mr. President. Yes, Mr. President. We are aware, Mr. President, na pagdating sa mga
highly urbanized cities, kailangan ho talaga ng multiple floors na po, no? But if you look at the gap in the whole country, Mr. President, yung karamihan pa rin outside of Metro Manila, single floor po yung pangailangan nila at may lupa pa rin po. Pero sa NCR, mukhang building na po talaga yung kailangan gawin, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat, Mr. Sponsor, sa mga ilang paglilinaw. We'd like to thank the gentleman from Tarlac for his questions. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Majority Leader, Senator Erwin Tulfo is recognized to continue with the interpellations. Thank you, Mr. President. Will the good gentleman yield to some questions from this representation? Of course, Mr. President. Mr. President, ang tanong ko lang po, ilan po ba, may bilang po ba tayo kung ilang classrooms pa ang kulang sa elementary at high school? Meron na po ba tayong figure o numero? Mr. President, according to EDCOM 2, that number is at 166,000 classrooms. Pero ang numero pong ito sa Kutubgo ay mababa pa. Kasi marami pa pong condemned, marami pa pong nasira dahil sa mga earthquake at typhoons. So posibleng lumalaki po ito habang ang classroom production po natin per year ay napakababa in the last 3 years. So ang ginagamit po nating batayan ay 166,000. Pero sa totoo lang po, Mr. President, ang Kutubgo ay di hamak mataas pa po ito. Meron po bang breakdown kung ilang pong classrooms ang kailangan sa elementary, ilan po ang kailangan sa high school, Mr. President? Mr. President, wala kaming breakdown by grade level, pero by area or by region, meron po tayong breakdown, Mr. President. Nakita ko rin po, Mr. President, na sa panukalang batas po ng ating pong kasama, ay ito po ay authorizing the LGUs, the local government, to construct. Ang tanong po natin dyan, Mr. President, maganda po yan, saan po kaya kukunin ng mga LGUs natin ang pagpapagawa ng mga eskwelahan? Because each LGU has their own priorities, Mr. President. Yes, Mr. President. Because of this bill, Mr. President, pag naging batas na, pwede na pong ma-access ang Basic Education Facilities Fund ng Department of Education, Mr. President, na pinondohan po natin up to 65 billion pesos. So sa pag-uusap po namin kay Secretary Angara, nakikita po niya na maybe up to 60 to 70% of that budget will be provided to LGUs. At yung pinaka-intention po natin, Mr. President, sa tamang panahon, dahil sabay-sabay gagawa, at sa tamang presyo, dahil may price cap or may price ceiling rin po sa ating batas, dun po sa presyo ng mga classroom. Mr. President, isa pa pong tanong natin ay kung ito po bang mga classrooms na ito, standard po ba, may susunding standard o uniformity sa bawat bayan? Kung ito ay elementary, para sa elementarya, kung ito po ba ay para sa high school, meron po bang standard at anong standard po susundin? Mr. President, meron pong tinatawag na MPSS ang DepEd or Minimum Performance Standards and Specifications. Roughly, Mr. President, 7 by 9 meters po ang classroom na yan. Meron pong mga standards pagdating sa wind, yung kakayanan na makapag-withstand ng malalakas na hangin. Meron po yan pagdating sa earthquake. The bill, of course, Mr. President, hindi po niya ginagalaw yon. So lahat po ng gagawin dito, kailangan pasok sa MPSS ng Department of Education. But we allowed the proponents or yung mga LGU po na mag-design or mag-suggest ng mga disenyo na bagay po sa kanila basta pasok sa MPSS ng DepEd. Isa pa pong katanungan, Mr. President, kasi sanay na po ang pamahalaan natin magtayo po ng mga classrooms. And yet, yung CR parang nasa ibang building. Meron pong ginagawa ang PAGCOR ngayon. Meron po silang program na kasama na per floor, may CR po yung pambabae, may CR po yung palalaki, second floor, ganun din po. Ganun din ho ba yun po yung hinahanap ko na kung meron na bang ganitong standard kasi yung usual na bigay o gawa ng DepEd, wala pong CR at nakahiwalay po talaga yung building ng CR babae at lalaki. Mr. President, alam ko po, Mr. President, na malaking bagay po to sa inyo at nabanggit niyo po to during our first hearing
Kaya sinigurado po namin, Mr. President, na sa bawat palapag ng mga building na gagawin po ng DepEd, meron pong CR po doon. Panguling katanungan na lang, Mr. President, sa amin pong lalawigan, particular na po sa akin pong lungsod, sa Puerto Princesa, Mr. President, yung mga bata po, kahit sa city na mismo, sa Puerto Princesa City, they have to endure, walking 3 to 4 kilometers one way going to school. City na po ito Tanong ko po ngayon, Mr. President, meron po bang standard na distance ang bawat building? Kasi you're talking about building po hindi po classrooms. Na kung kunwari, sa isang barangay, meron pong building na po ng elementary. Tapos yung next barangay niya, medyo mga 3 kilometro. Will this be like per barangay? We're looking at per barangay. Pag naipasa po, lumusot po itong bill ninyo. Ito po ay pang elementary at para sa high school din. Mr. President, our colleagues from DepEd are here at sinasabi po nila na walang standard ngayon sa layo ang mga eskwelahan, no? Na kunyari within 2 kilometer radius dapat may isa pong eskwelahan. Currently wala pong ganoong standard. But and maybe, Mr. President, we can work on a separate provision to address that. But currently, Mr. President, kung nasaan ang mga eskwelahan natin, kung nasaan man sila right now, kulang-kulang na po talaga ng classroom. So this will address that problem. Pero yung problema po ng pagtatayo ng mga classroom na mas madami, ng eskwelahan na mas madami at mas malalapit, we have to probably have another measure, Mr. President. Tama po, Mr. President, kasi nung dumalo po tayo sa Romblon, ito po yung problema ng gobernador nila roon, na yung mga tao na nakatira sa maliit na isla dahil doon ang hanap buhay ng kanilang mga magulang, kailangan po sumakay ng pump boat for 30 minutes para pumunta doon sa main island para mga pagkapag-aral lang. Elementary, kindergarten, hanggang high school. Yes, Tapos Mr. pabalik President. na naman sa hapon. So kung masama ang panahon, minsan wala ho silang pasok. Kaya siguro, ang suggestion lang po, ewan ko kung kasama na po sa batas na yan, kung maaari po, pati yung mga island na mga barangay, malagyan din ho para hindi na ho nalalagay sa alanganin o peligro. Meron pong provision, Mr. President, for GIDA schools, geographically isolated and disadvantaged areas. No? So, sa mga eskwelahan po sa mga malalayong lugar, may priority po sila na gawan po ng classroom. Pero yung lugar na walang eskwelahan, yun hindi po yun covered ng bill po na ito. That must maybe we can tackle that in a separate measure, Mr. President. But if there is an isolated school, meron na pong eskwelahan, isa po siya sa mga priority areas po ng ating batas. Are we talking here, Mr. President, pang elementarya labang o kasama na po dito yung mga high school na classrooms, Mr. President? Kasama po, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Yun lamang po, I support this bill, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you very much. We would like to recognize now our distinguished colleague, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron po sana akong konting katanungan sa ating idol sa education, Senator Bam Aquino. Sir President, it would be my honor to answer questions from the gentleman from Camarines Norte. He has always been supportive of all of our measures, Mr. President. Maraming salamat po. Ito pong mga katanungan na ito ay pagsuporta po sa inyong panukala. At hinihingi lang po ng mga paglilinaw yung ating pong mga kakampi po ninyo. Opo. Kakampi po natin. Una po ay kasama po ba dito ang prioridad ba ang BARM? Kasama po ba dito? Bagamat Yes. meron pong sariling DepEd, ang BARM, kasama po ba sila dito? Yes, Mr. President, kasama po. Pati po ba In fact, yung... Mr. President, if I may add, Opo. ang BARM ay isa sa pinakamataas rin po na kakulangan ng classroom. At Opo. 13,237 classrooms. Pang ano po yun? Third largest deficit po sila, Mr. President. Opo. Pati po ba ang mga katutubo? Kasama po sila? Yes, Mr. President. Yung pong mga lugar na alam niyo po, lagi po naming, alam niyo po ito. Pagka meron pong conflict sa isang lugar, dinadala po ang nagiging parang evacuation area
Ang mga eskwelahan. Yun pong mga eskwelahan. Opo, Ang Mr. tanong po namin,